Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaberkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang mga nangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga, at simulan natin dito sa inilabas or total prizes na naipamigay ng Itbulaga November 6, 2024. So, ang inilabas ng Itbulaga ay tumataginting na 205,000 pesos. Total of 30,000 pesos para po sa therapy, at total of 15,000 pesos naman para sa Oh Baby Contest, at total of 80,000 pesos para naman sa Sugod Bahay. Total of 75,000 pesos para sa Gibi 5, at total of 20,000 pesos para sa Bawal Judgmental Ka Ba. Grabe, ang dami pong papremyo na inilalabas ng Itbulaga. 205,000 pesos. So, bumababa yan 170 plus, pero hindi na yan bumababa ng 100 something, no, 150 or 120. Nakikita ko lang 172, 180, yun yung pinakamababa nila. And then the rest, 200 pataas and 300. Grabe silang mamigay ng papremyo, di ba? Talagang hindi po tinitipid. Samantalang silipin naman natin ang sa It's Showtime. 70,000 pesos naman ang inilabas ng It's Showtime for November 6, 2024. Samantalang, happy birthday naman kay Baby Tali kahit na may sakit po siya, at meron nga pong mensahe si Pauline Luna Soto para po kay Baby Tali. Sabi po ni Pauline, "My little fire seeker, oh how time truly does have wings. You're now 7, I pray that you know how love, precious, and awesome you are. Don't let other people tell you otherwise. May you have wisdom to know right from wrong. Always have compassion, and may you always love you with all your heart. I love you, my sweet ate. My world became complete when God blessed us with you. Happy birthday." So again, happy birthday Tali, and sana magaling ka na. No, dahil pinag-pray ka ng buong Dabarkads yung paggaling na mabilis. Yung mabilis na paggaling. Ganon. Samantalang pag-usapan naman natin itong tungkol sa magsa-shutdown mga Kadabarkads, na kung saan ay isang malaking suliranin para po sa katapat na network ng TV5. Sabi kasi dito sa OLA, TV update, analog TV shutdown sa Pilipinas sisimulan na sa pagtatapos ng 2024. Sabi dito, maiksi lang to mga Kadabarkads. We are looking at NCR Mega Manila as the initial phase for the ASO, given the fact that there is already a high degree of take-up of DTT reception and or cable TV subscription of TV household in the area, which means that there are less TV household in Mega Manila that rely on analog. Lahat pala sila ay digital na mga Kadabarkads. TV reception for their TV service. As part of the preparation, the DICT has tapped Kantar Media Philippines Inc. as the service provider for the procurement of media research for DTT household penetration. So bago pala matapos ang taon mga Kadabarkads, talaga namang sigurado nang magsa-shutdown itong analog. Pupunta na tayo sa digital. So sa pagkakabasa ko, December 31, 2024 na ang simula ng pagsa-shutdown. So ano po ang ibig sabihin nito? Ano ang magiging epekto po nito sa ibang mga channel na hindi po prepare sa digital at nag-focus sila sa analog, katulad po ng Kapuso. So syempre, ang mangyayari po niyan ay bababa yung ratings nila kasi isa-shutdown na nga yung analog. Di ba mas malakas sila sa analog
Ilan yung station nila doon? Ang dami-dami, 'di ba? So pag 'yon ang nawala, nag-shutdown na, no? Grabe po ang maibabawas noon sa ratings, 'di ba? Ang TV5 kasi ay nakapag-prepare naman kahit papaano. Nag-focus sila sa digital kasi alam po nila na doon tayo pupunta. Digital age na. Hindi na po analog. Kaya mabuti na lamang at ang TV5, si Mr. Manny Pangilinan, ay naghanda, no, para po sa ating paglipat sa digital at tsak magaganap na po yan bago matapos ang taong 2024. Samantalang welcome back pala dito kay Maine Mendoza dahil nakabalik na po siya from Japan and live na live nating napanood kanina dyan sa Itbulaga. Itong si Maine Mendoza, no? Grabe, ang dami pong nakamiss sa kanya, mga kadaber Kads. Kalog na kalog siya, di ba? Kasama, lalo na pagkasama itong si Miles Ocampo. Talagang sila pong dalawa yung inaabangan ng maraming Dabber Cats. Lalo na pag therapy na po. Mga kalog na kalog yung dalawang yan. Talagang nagkakaintindihan sa kanilang mga gusto. Di yan nagsasalita pero parehas yung galaw nila. No? Tinginan lang. Alam na po nila yung gagawin po nila. So, ganyan kalakas ang impact nila sa mga tao. Kaya ang dami pong aliw na aliw sa kanila during therapy with Miles Ocampo. And eto nga po yung nakita natin, in-upload po ni Tito Soto sa kanyang Instagram account. Ito kaganapan sa backstage na kung saan nagkaroon pala ng paiyak itong si Maine Mendoza doon since kakabalik lamang po niya dito sa Pilipinas and syempre sa Itbulaga. So kung yung mapapansin dyan, no, nag-iiyak-iyakan po si Maine Mendoza dito. Grabe yung iyak niya dito. And then si Miles Ocampo din, umiiyak. Kunwari lang. And si Raisa May Dizon, umiiyak din sila kunwari. Akala mo ba parang may kung anong nangyari po sa kanila dahil sa ginagawang ito ni Maine Mendoza, no? Tapos yung kanyang shoulder, gumagalaw-galaw pa yan habang umiiyak po siya, humahagulhol ng pagkalakas-lakas mga kadaber Kads na siyang kinaaliwan po ng maraming netizen. Pero joke lamang po pala yon mga kadaber Kads dahil ito ay parte lamang ng kalokohan po nila ni Miles Ocampo. Sabi nga po ni Miles Ocampo, sobra nilang na-miss and hindi na po sila malulungkot dahil nakabalik na nga itong si Maine Mendoza sa Itbulaga. So, ganyan po kakulit and ganyan karayot ang ating mga Kadaver Cards pag nakukumpleto at nagkakasama-sama dyan sa studio po ng Itbulaga. May ganito palang pangyayari, ano? Salamat Tito Soto sa pagbabahagi po ng behind the scene na video kuha dyan sa Itbulaga.